ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman ng bantay pinto na magpuyat. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga, baka kung biglang pumaparito at kayo'y mga ratnang nangatutulog, at ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Purihin ang Panginoon. Ito mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon, no? Ng lahat ng tao'y sinabihan, pati ang iglesia number 1, na kailangan magpuyat sapagkat hindi natin alam ang araw at oras. Ang araw at oras ng pagbalik ng Panginoon ay hindi natin alam. Ngunit ito nga ngayon ang panahon na siya'y babalik. Ang araw at oras ang nakaalam, ang Ama lamang. Ni Anghel hindi nila alam. Ni si Kristo hindi nila alam ang araw at oras. Ngunit mga kapatid, ang Panginoon gaya ng isang mayaman na magbabakasyon, no? Bago siya magbakasyon, nag-utos siya sa lahat sa buong sangbahayan na nagsabi, magpuyat kayo, magbantay kayo, maging yung bantay pintuan, sinabihan niya, magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw at oras. Ngunit sinabi niya baka darating ang Panginoon ng sangbahayan sa hapon. Yon, hapon. Sunod, hating gabi. Sunod, pagtilaok ng manok. Pang-apat, ang umaga. Ang Panginoon may ibinigay na clue ng mga panahon, no? Na babalik siya diyan sa 4 na panahon, hihintayin siya. Kaya ang unang mga alagad, unang tinawag, naghintay sila. Sa kanilang paghintay, hindi dumating ang Panginoon hanggang sa sila'y nangamatay. Yung pangalawang tinawag, ganon din ang ginawa. Oo, naghintay sila hanggang sa nangamatay sila, hindi bumalik ang Panginoon. Pero naghintay sila. Sa pangatlong tinawag, mga kapatid, ganon din. Naghintay sila, ngunit hindi dumating ang Panginoon. Ngayon, tayo ang katapusang tinawag. Pwede bang sabihin ng Panginoon na tanghali na lang? Kasi yung panahon na binibigkas dito sa talinghagang salita, hapon. Tapos hating gabi, pagtilaok ng manok at umaga. Hindi na sinabi, walang binabanggit dito sa talinghaga ng Panginoon na tanghali. O umaga na ang sinabi. Kaya tayo ngayon ay nasa kapanahunan na maghintay at nasa kapanahunan tayo na daratnan ng Panginoon. Kaya ang ibang paniwala, sinasabi nila, ang Panginoon darating gaya ng magnanakaw. Oo. Ngayon, sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko na kailangan na isulat ko pa sa inyo ang mga panahon at bahagi ng panahon, sapagkat kayo din ang nakaalam kung anong panahon darating ang Panginoon. Tingnan natin mga kapatid, dito sa unang Tesalonica 5, versikulo 1, datapwat tungkol sa mga panahon at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman
Dos, sapagkat kayo rin ang mga lubos na kaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ito yung pinanghawakan ng marami. Bakit gaya ng magnanakaw sa gabi? Pagka sinabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayon darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam ng panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga kakatanan sa anong mang paraan. Ito mga kapatid, kailan, sabi ni Pablo, hindi na kailangan isulat ko pa ang mga bahagi ng panahon. Sapagkat kayo rin ang nakaalam sa pagdating ng Panginoon. Paano ba maging kagaya ng magnanakaw ang pagdating ng Panginoon? Kapag sinabi ng mga tao sa mundong ito, kapayapaan, meaning to say, walang kapayapaan ang buong mundo. Katiwasayan, ibig sabihin, hindi maganda ang kalagayan ng mundo. Tingnan natin ngayon. Tapos, gaya ng babae na nagdaramdam sa panganganak, hindi makatanan ang mga tao. Ano ibig sabihin hindi makatanan? Hindi sila maka-escape, hindi sila makaligtas, sapagkat darating sa kanila gaya ng magnanakaw ang Panginoon, sapagkat hindi sila handa. Unprepared ang mga tao sa sanglibutan, kaya sila'y walang kapayapaan. O tingnan natin kung talaga bang gaya ng magnanakaw sa 4, ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman. Okay, yung nasa kadiliman, may mangyayari sa kanila upang sa araw na yaon ay masubukan kayo na gaya ng magnanakaw. Sino yung masubukan na gaya ng magnanakaw? Si Kristo darating. Kung ikaw ay nasa kadiliman pa, wala pa si Kristo sa puso mo, at ikaw ay hindi kasama sa mga naghintay. Halimbawa ikaw, mayroon kang handaan. Inihanda mo na mayroon yung Panginoon mo ay darating. Nakaprepare ka. Pagdating niya, tanggapin mo na lang siya. Ikaw ay gising. Nagpupuyat kayo, sabi ng Panginoon, mga puyat kayo sapagkat hindi nyo alam kailan darating ang Panginoon. Ngayon, ang mga tao, masubukan sila na natutulog. Ano yung natutulog, mga kapatid? Ang natutulog, mga kapatid, hindi sila gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Mayroon bang natutulog na kumikilos, naglalaba? Wala. Mayroon bang natutulog na nagsasaing, sunog ang sinaing niyan, o nagluluto? Mayroon bang natutulog na nagpipintura? Wala. Oo. Tayo mga kapatid, narito tayo sa iglesia, naggising, buhay, gising, gumaganap sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, gumising kang natutulog sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Sino magliliwanag sa iyo? Si Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya ang mga tao sa ating panahon nasa gitna ng mga patay. Sino ang mga patay? Mga taong buhay pero patay. Ang mga taong mga nagpakabuyo sa kasalanan, bagamat sila'y buhay, pero patay sila sa harapan ng Diyos. Kung ang kapitbahay mo hindi mananampalataya o mananampalataya man, mas nasa maling pananampalataya, patay pa rin siya. Hallelujah. Ngunit tayo mga buhay, mayroong iba't ibang kalagayan sa mundo na darat na ni Kristo. Tingnan natin dito sa Epeso
Sa Epeso, ang sinasabi dito ay gumising kayong natutulog. Gumising kang natutulog sa gitna ng mga patay at liwanagan ka ni Kristo. Dito sa 5:14. Kaya sinabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Si Kristo, mga kapatid, ang liwanag, ilaw. Oo. Kaya ang isang bansa na walang tunay na Kristo, ang bansang yaon nasa kadiliman. Dapat niyong malaman na ang iglesia, ang church, ay isang bansa. Bayan na pinaghaharian ng Diyos ang kanilang mga puso. Amen. Walang palasyo ang Diyos. Kaya ang akala ng ibang mga relihiyon, nagtatayo sila ng mga palasyo dahil si Kristo na sa loob. Mayroong mga security guard, maraming mga kinain nakapalibot, ngunit hindi nila alam na sinabi ni Kristo. Ang paghahari ng Diyos ay hindi makikita ng mga tao sapagkat siya ay maghari sa puso ninyo. Hindi si Kristo maglagay ng trono kagaya sa mga bansa na may kingdom. Oo. Sino ngayon ang pagharian ng Diyos? Nasa kanyang iglesia. Anong klaseng iglesia? What kind of church? Silang mga naghintay kay Kristo na sa tunay na iglesia na may sinugo. Oo. Kaya sabihin ng iba, lahat ngayon ay sinugo. Wala nang hindi sinugo. Oo. Paano ba ang kasalanan ng tao mapatawad? Sabi na, Pastor, manalangin ka lang. Patawarin ka na ng kasalanan mo. Pero ang Biblia, may proseso na tamang proseso. Paano mo matanggap ang kapatawaran ng kasalanan? May tamang proseso si Kristo. Hindi kagaya ng kaisipan ng mga tao na katang-isip lamang. O, tingnan natin ang John 20, versikulo 21, sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman, sinusugo ko kayo. 22, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. 23, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinapatawad. Mga kapatid, ang pagsusugo ng Diyos ay siyang ugat ng kapatawaran. Uri ng Panginoon, kaya si Kristo sa lupa, daming mga taong nagkurik sa Kanya. Nung ang isang isang may sakit, sabi ng Panginoon, anak, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Anong sabi ng mga Parisiyo at Sadusiyo? Sino kaya ang taong ito na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sumagot ang Panginoon, hindi ba ninyo alam na ang anak ng tao ay may kapamalaan sa lupa na magpatawad ng kasalanan? Okay. Ang mga tao, kinukoreksyon ng mga tao, Jesus. Ngunit sa ating panahon, sino ang may karapatan magpatawad? Nasa church, mga kapatid. Nasa kanyang iglesia. Sabi ni Kristo, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatawad. Sa anong paraan ka patawarin ng mga kasalanan? Una, tanggapin mo si Kristo sa kanyang sinugo. Pagkatapos, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan.
Pagtapos mo magsisi sa kasalanan mo, ikaw ay magpabautismo. Oo, paghuhugas yan ng iyong kasalanan. Pagkatapos ay ikaw magpabautismo, idagdag ka sa kanyang iglesia, sa church. Ano ba ang church? Ito ang bahay ng Diyos. Oo. Ito ang bahay ng Diyos. Ito ang haligi at suhay ng katotohanan. At ano pang church? Lugar na ligtas. Tingnan natin ang 2:47 ng Gawa na nagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Saan ang ligtas? Nasa church. Amen. Idagdag ka yung mga naligtas. Hindi ka pabayaan kung saan ka pakalat-kalat. Mayroong lugar na doon ikaw ay aatin ng gawain. Amen. Sabi ng iba, di na kailangan yan. Dahil pwede naman sambahin ng Diyos kahit saan ka. Kahit sa bato, sa ilog, kahit saan, sa bundok, kahit sa puno ng kamatis, sa puno ng saging. Pwede mo sambahin ang Diyos. Hallelujah. Sa totoo lang ang Diyos, mga kapatid, nandyan siya sa lahat ng dako. Unay. Pero ang Diyos may kaayusan. Oo. Halimbawa, sasamba ka, dyan sa kita ng kalsada, luluhod ka, dadaan yung sasakyan, di masagasaan ka, Hallelujah. may kaayusan ng Diyos. Unay. Sasamba ka sa airport, paano pag bumaba yung aeroplano, durog ka? Oh, sasamba ka sa, halimbawa sa dagat ka sasamba, nakasakay ka ng bangka, paano kung tumawag yung bangka, lakas ng alon, pwede ka ba manalangin sa ilalim ng dagat? Ang Diyos may kaayusan. Unay. O sa Old Testament, anong sabi ng Panginoon? Sa dakong pipiliin ko, doon ninyo ako sambahin, doon nyo dalhin ang inyong mga handog ng mga pagpapala, mga upiring sa akin. Huwag niyong dalhin kahit saan-saan. Oh, hindi pala pwede yung upiring, mga kapatid. Kahit saan ka dadala, may babasa ba yan? Tingnan natin ko ang Biblia sa Old Testament. Totoo ba yung sinabi? Sa Deuteronomio, tingnan natin. Deuteronomio 12. Okay. Versikulo mula 4. Huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos. Yun, sinabi-nabingan yung gawain sa mga hintel. Sa 5, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makadibagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Okay, sa 6, at doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itaas ng inyong kamay at ang inyong mga panata at ang inyong mga kusang handog at ang mga panganay ng inyong mga bakahan at ang inyong mga kawan. Ito mga kapatid, ang pagsamba pala, hindi basta-basta kung saan-saan ka sasamba. Ang iba sabihin lang, sa puno ng kamatis, dahil ang Diyos, kahit saan, nandiyan naman ang Diyos. Oo, sa lahat ng dako. Dahil ang Diyos ay omnipresent sa lahat ng dako. Nandyan siya, namumonitor niya yan, nakikita niya yan. Kahit sa ilalim ng dagat, ilalim ng lupa, nakikita ng Diyos yan. Pero hindi, sinabi ba ng Diyos na kahit saan-saan kayo sasamba? Mga kapatid, hindi rin. Ang mga Samaritan, sasamba sila sa bundok. Oo, nabasa na nyo yan. Sa bundok, sasamba. Ang mga Hudyo naman, sa Jerusalem. Oo. Tingnan natin, mga kapatid, sa
sa John 4, versikulo 19. At sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napahalata kung ikaw ay isang propeta. 20. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. Okay, ito sa bundok sa sumasamba. At sinabi niya, sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng tao. Sa Jerusalem kasi dati ang pagsamba. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na darating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Okay. Paniwalaan mo raw ako na kahit sa bundok na ito, kahit sa Jerusalem, hindi na ninyo sasambahin ang Ama. Bakit mga kapatid? Ito na yung pagsamba, mga kapatid, sa buong mundo na. O magkasiparit na. Pero may pahayag pa rin ang Diyos kung saan ka magtatayo ng iyong pagsambahan. Oo. Ito, tuloy natin pagbasa. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ito mga kapatid, ang kaligtasan nanggaling sa mga Hudyo. Sino si Kristo? Hudyo. Ipangaral ang Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Mga gawa ni Kristo nung siya ay nangaral sa lupa. Ngayon nasa langit na siya. O sabi ng iba, si Kristo ay taong-tao. O kung taong-tao siya, saan yung libingan niya? Yung libingan niya sa Israel, sa Jerusalem, hanggang ngayon nakapreserve, walang laman, sapagkat si Kristo na leader sa church na buhay. Amen. Kakaiba sa mga ibang leader sa mundo. Dahil lahat ng church may leader. O halimbawa, si Buddha, ang kanyang libingan nandyan sa kuiba, may laman, buto ni Buddha. O, si Muhammad, oo, yung kanyang libingan, nandyan ang katawan ni Muhammad, na founder ng isang malaking relihiyon sa buong mundo, na bulok. Oo, at saka yung matalinong tao, si Confucius ba yun? Oo, nandyan yung kanyang libingan din. Oo, lahat sila puro nagpatotoo. Pero sa bandang huli, bago sila namatay, isinaysay nila na sila talaga'y hindi katotohanan. Hallelujah. Ibig sabihin, sa last ending sa kanilang buhay, nagkumpis sila na hindi talaga sila ang totoo. Sapagkat sino ba ang totoo? Sabi ni Kristo, I am the truth. Siya talagang katotohanan. Siya din ang daan. Sabi ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ang tunay na relihiyon ay ang relihiyon ni Kristo. Amen. Na hanggang ngayon, nandito pa. Sabi nila, sabi ko, nandyan pa ba yung itinayo ni Kristong relihiyon? Sabi nila, wala na. Ba't wala na? Hindi pa siya bumalik. Sabi naman na, nandyan pa. Ano ba talaga, kuya? Hallelujah. Si Kristo babalik dahil nangako babalik. Pero ang kanyang babalikan, ang iglesyang itinayo niya mula ng araw ng Pentecostes na ipinamahala niya sa kanyang mga sinugo. Sabi nila, wala nang sinugo ngayon. O ano ba talaga, kuya? Sabi nila, lahat tayo sinugo. Ano ba talaga? Hindi mo malalaman, walang isang salita. Oo. Dahil ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Oo. Amen. Praise God. 3:34 ng John. Sino nagsasalita ng salita ng Diyos? Sinugo ng Diyos. Sabi nila, wala nang sinugo ngayon. Hindi nakatulad noon ng Diyos nagsusugo. Sabi ko, sinisira ninyo ang banal na kasulatan. Paano yung sinasabi sa Roma 11:29? Ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay di nagbabago. Amen. Tunay. Napakalinaw yan. Kaloob
Ano yung mga kaloob? Kaloob sa iglesia. Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Hindi nagbabago ang mga kaloob. Pagtawag, tinawag ng Diyos. Hindi rin nagbabago sa bila. Ganun pala. Oh, hindi mo maintindihan kung gaano sila katotoo. Pero tayo mga kapatid, mayroon tayong katotohanan na si Kristo na sa atin. Amen. Babalik si Kristo Tunay. sa kanyang pagbabalik. Hintay mo siya. Saan ka maghihintay? Sa sanglibutan? Hindi. Hintayin mo siya sa iglesia. Magpakabanal ka. Mamuhay ka. Iwasan mo ang karumihan. Oo. Magbasa ka ng Bible. Manalangin ka. Umawit ka sa Panginoon. Huwag yung awit doon sa sanglibutan. Walang katapusang awit. Ako ba o siya? Laging pinapapili. Hallelujah. Oh. Grabe yung awit. Ako ang nauna sa pag-ibig mo. Oh. Pambira. Ang unang umibig sa atin, ang Diyos. Amen. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak Tunay. upang ang pag-ibig niya mahayag sa lahat ng tao. Paano bang pag-ibig ng Diyos? Kapag dumating sa buhay mo ang Ebanghelyo, narinig mo, yan ay kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Tunay. Regalo yan sa'yo. Tanggapin mo. Hallelujah. Ang iba naghihintay pa ng December dahil nandoon barko-barkong regalo. Lahat ng tumatakbo sa buong mundo ng mga barko pag December, halos lahat. Kalahati mga regalo yon. Yung iba kargos, yung mga eroplanong lumilipad, mga regalo yon. Yung mga message sa cellphone, wala na ngayon yung message na matagal dumating. Ha? Mga regalo pa rin pagmamahal. Pero wala doon si Kristo. Tunay. Ha? Umikot ka man sa buong mundo. Wala doon si Kristo. Saan si Kristo? Si Kristo, dala ng kanyang sinugo. Praise God. Saan mababasa na si Kristo dala ng kanyang sinugo? Resi 20 ng Juan. Tingnan natin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang tumatanggap sa sinumang sinugo ko ay ako ang tinatanggap. Napakalinaw ha? Sabi ni Kristo, ang sinumang tumatanggap sa sinugo ko. Sino nagsugo? Si Kristo. Si Kristo daw ang tinanggap. Malinaw yan. At ang tumatanggap sa akin, si Kristo na, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sino nagsugo kay Kristo? Ang Ama. Ilan ang tanggapin mo? 3. Sinugo ni Kristo, si Kristo at ang Ama. Sabi ng iba, wala nang sinugo ngayon. Hallelujah. Hindi totoo yan. Sinisira ang Biblia. Oo. Sa ating panahon ngayon, nagsasalita pa ba ang Diyos? Sabi na, hindi na. Hindi na nagsasalita ang Diyos. Wala na. Patay na pala ang Diyos sa paniwala nila. Nako, napakalayo sa katotohanan. Hallelujah. Sabi ng Diyos, ako'y nagsasalita mukhaan kay Moises. Ngunit kung mayroon akong tawagin sa inyo na maging propeta, ako'y magpapakita sa kanya, kakausapin ko siya sa pamagitan ng panaginip. Panaginip. Paano nagsasalita ang Diyos sa ating panahon? Sa panaginip. Tunay. So, tingnan natin. Sundan ninyo ako. Para tatanda tayo mga kapatid na mayroon tayong alam. Yung iba tumanda na sa kanilang paniwala. Pira, maglilingkod ka lang sa Diyos kung nakaupo ka sa kayamanan. Hindi. Maglilingkod ka sa Diyos sa hirap at ginhawa. Amen. Malusog ka man, may sakit ka man, mapaglingkuran mo siya. Praise God. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Puro yan buo. Hindi sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, 1/4.
Sa lakas, 1/4. Sa pag-isip, 1/8. O, puro yan buo. Ha? Walang ano dyan, walang kalahati. Bakit? Hindi ang Diyos, mga kapatid, nagpapalimos ng pag-ibig. Kung mahal mo siya, mahalin mo siya buong puso. Hindi katulad ng pelikula ni Sharon Cuneta na palimos ng pag-ibig. Ha? Ang Diyos buo. Pag hindi buo, ayaw niya tanggapin. Tunay. Ha? Sabi ka, Panginoon, kalahati ng buhay ko, yung paglilingkod ko sa iyo, hindi pwede yan. Gusto ng Panginoon, buong buhay ka habang may hininga. Tunay. Maglilingkod ka sa Kanya. Panginoon, hanggang Marso na lang kami, Mayo. Hallelujah. Pagkatapos ng eleksyon, Panginoon, dahil mayroon na akong pira. Hallelujah. Ang tao, mga kapatid, ganyan minsan ang pag-ibig. Ang tao, mga kapatid, parang isang linggong pag-ibig. Ha? Kanta na sa LA, laging Martes. Pabalik-balik, naligo kami sa dagat kahapon. Martes. Tapos sunod Martes, hindi Martes. Kasi ang simula yan, Lunes hanggang Linggo. Kaya ang tawag yan, isang linggong pag-ibig. May Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. May nangyayari sa bawat araw. Oo. Sa atin naman, ang Diyos, mga kapatid, hindi yan isang linggong pag-ibig. Hindi rin yan isang taong pag-ibig. Tunay. Habang buhay na pag-ibig. God. Magtapat ka sa Diyos buong buhay. Amen. Ha? Magpabilanggo ka sa kanyang kalooban buong buhay. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang hinihingi ng Diyos. Tunay. Magtapat ka hanggang kamatayan. Bibigyan ka ng Diyos ng putong ng buhay. O, tingnan natin. Ito. Apokalipsis 2, versikulo 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian. 10 araw, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang katapatan na hiningi ng Diyos hanggang kamatayan. Oo. Sila may sapiring ang iglesyang ito, 10 days. Pero isipin ninyo ang 10 days. Sige. Dali lang yan. 10 days. Pero kung isipin mo sa bilang sa Diyos, yung 10 days niyan matindi. Isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Oh. Magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay, sabi ng Panginoon. Amen. Oh. Sabi ng iba, Panginoon, pag ako'y mayaman na, ayaw ko na maglingkod sa iyo. Wala na. Babay na. Maraming mga tao kasi pag guminhawa ang buhay, iwanan ang Diyos. Mayroon na magkabalitaran kapag naghirap, bago pa maglingkod din sa Diyos. Yung iba, kapag nakulong na, nasa bilangguan na. Oh, yung iba nagkasakit na. Pati sa Facebook, tinatawag ang Diyos, hinahanap. Yung nung nasa hospital na, Lord, tulungan mo kami. Doon nagmi-message sa Facebook. May cellphone kaya ang Diyos doon sa langit? Ha? Baka mayroon siyang laptop doon. Kaya may tablet. Hallelujah. Pero ang Diyos, mga kapatid, alam niya lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Tunay. Kahit bilang ng buhok mo, bilang ng Diyos yan. Ang buhangin sa buong mundo, bilang ng Diyos yan. Ikaw, dumakot ka na ng buhangin isang ganun, di mo na alam bilangin yan. Ha? Isang dump truck, kaya sabihin mo, di, pastor, kaya ko yan. Isang dump truck. Oh, hindi na kaya yan eh. Kahit isang ganun na ng bangko, hindi kaya. Pero bilang ng Diyos yan. Tunay. Buhok sa ating ulo, bilang ng Diyos. Bawat minuto, bawat segundo, alam ng Diyos nangyari sa buhay natin. Tunay. Bakit? Siya ay Diyos. Amen. Pag pumunta ka sa laot, lalo na papunta ka sa Pacific Ocean, sino ba talagang gumawa nito? Kamangha-mangha, napakalak. Yung mga nabuhalang mga hayop nandyan.
Sabi ng Panginoon, siyang may gawa ng lahat ng bagay. Langit at lupa, bundok, bukal ng tubig. Sabi niya, ang buong lupa, silong ng langit ay akin. Pero, yung mga sumusunod sa akin, siya lamang ang tangi kong kayamanan. Amen. Hallelujah! Amen. Kayamanan ng Diyos, ang mga tao sumusunod sa Kanya. Pero yan palang napakalawak na lupain ng Diyos. Hindi para inarin niyang kayamanan. Isipin mo yung mga bituin na yan, mga asteroid na yan. Kapag nahulog, pag bininta mo, ilang bilyon ang halaga, milyon-milyon. Hindi kayamanan ng Diyos sa kanyang kaisipan. Ang kaisipan ng Diyos, ang kanyang kayamanan, tao na sumunod sa Kanya. Amen. Yes, God. Tingnan natin sa Exodo. Sa Exodo 19, versikulo 5, kaya't ngayon, kung tunay na iyong susundin ang aking tinig, susunod sa tinig ng Panginoon, at iingatan ang aking tipan, ingatan mo ang tipanan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Grabe. Alam ba niyo ang buong lupa? Hindi kayang buhati ng 1,000,000 barko ang ginto na kabaon dyan. Mga diamond, hindi kaya. Oo, pero hindi inari ng Diyos sa kayamanan. Yung mga taong sumusunod sa tinig ng Diyos, mga taong iningatan ng tipan, sila ang inari ng Diyos na kayamanan niya. Praise God. Punta ka sa bundok, ang daming kahoy. Oo. Sabi nga naga, magtanim ka ng isang punong kahoy na mahogani. Pag ginarbis mo yung isang puno, pag napalaki mo, 100,000 ang isa, 10 lang, mayroon ka ng 1,000,000. Hindi inari ng Diyos sa kayamanan. Pupunta ka sa Diwalwal. Oo, yung mga bundok dyan, puro nahukay. Oo, pag nakakuha sila ng ginto, hindi kayang bayaran ng land bank o yung mga bangko di oro. Dahil sa ang lalaki, pero hindi inari ng Diyos sa kayamanan yan. Pupunta ka sa ilalim ng dagat. Ang daming mga pirlas dyan. Pero hindi sabing, mas mahalaga ka kaysa mga kayamanan dyan sa ilalim ng lupa. Amen. Basta ikaw ay sumunod sa Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Hinirang ka ng Diyos para paglingkuran siya. Bawat mananampalataya, may mataas na posisyon sa mundong ito. Amen. Sabi nila, kakandidato mo na ako para ako makakuha ng mataas na posisyon. Ngayon, pag kumandidato ka, maghanda ka ng maraming pera. Bawat butante, bibigyan mo. Dahil pag hindi mo binigyan, lalo pag bibigyan mo ng isa, 2, 3, o kaya yung 100 bibigyan mo. Yung iba, hindi bubuto na sa'yo yan. Bakit? Iba sa mundong ito. Oo. Ang mga tao din sa mundong ito naghahangad ng trono. So hindi nyo alam na bawat anak ng Diyos may nakahandang trono. Amen. Maghahari ka kasama ni Kristo. Praise God. Ayaw mo ba yan? Na ikaw maghahari kasama ni Kristo? Ang anak ng sanglibutan. Sino ang anak ng sanglibutan? Ang mga makasalanan na hindi tumanggap kay Kristo. Sabi nila, bakit ayaw mong tumanggap kay Kristo? Kasi problema na yan, pag linggo, sisimba naman kami. Buti yung malaya ka. May freedom ka. Okay din yun. Oo, sabi nila, Pastor, ayaw namin sa inyo. Ayaw namin pabilang sa inyong paniwala. Kasi pag imbis nga linggo pupunta kami Sawang, pupunta kami Tacloban, Baybay, Ormoc. Sisimba na kami. Yung aming oras mabawasan. Mayroong Bible study, may prayer meeting. Natural yan. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, magbigay ka ng oras sa Diyos. Amen. Hindi lamang puro kabing. Sa paglilingkod sa Diyos,
Binigyan ka ng buhay ng Diyos, hininga. Pero yung oras, mahinayang ka, ibigay mo sa Diyos. Sasabihin, baka mag-isip ang Panginoon, bihira ka. Binigay ko na lahat sa'yo. Pagkatao mo, kumpleto na. Ha? May hininga ka na, wala kang sakit. Pero oras mo, binibilang mo ang oras para sa akin, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos baya manunkoy na siya magkuhan. Kapag nabasa niyo sa Bible, sabi ng Panginoon, maraming mga tao kumakain na hindi man nagpasalamat sa akin. Kumakain daw ng tinapay, hindi nagpasalamat. Kailangan mo sa lahat ng nakamtan mo sa buhay mo, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Oo. Sa ating panahon ngayon, lalo yung ating mga anak. Oo. Minsan, hindi natin kayang ibigay, di man tayo mayaman eh. Pero may kwento.